Siya ay isang ordinaryong dalagang Iranian na nagpasiyang suwain ang kanyang ina at lumipat patungong Pilipinas mag-isa. Walang sinuman ang nag-akala na ang desisyong iyon ay babago sa kanyang buhay magpakailanman. Mula sa isang taong halos walang natira, naging isang babae siyang tumatanggap ng sahot na 10 beses na mas mataas, sa isang parang halos hindi kapanipaniwala. Ngunit bago niya narating ang puntong iyon, kinailangan niyang malampasan ang isang gabi na muntik nang sumira sa kanyang buong buhay. At ang lahat ay nagsimula sa masalita ng kanyang ina sa huling gabi bago siya umalis ng bahay. Ang malamig na hangin ng gabi ay umihip sa lumang bintana ng isang maliit na apartment sa Tehran. Ang ingay ng mga sasakyan mula sa pangunahing kalsada sa ibaba ay maririnig paminsan-minsan, ngunit sa loob ng silid, ang katahimikan ay nagahari na parabang ang lahat ay naghihintay ng isang pinal na hatol. Si Leila, isang dalagang 24 anyos, ay nakaupo sa sahig sa tabi ng kanyang nag-isang maleta. Dahan-dahan niyang tinutupi ang 2 o 3 piraso ng damit at maingat na inilalagay sa loob, na parabang ang bawat tela ay ebidensyang gating buhay na iwan niya. Sa lumang masang kahoy, umilaw ang kanyang telepono na may mensahe mula sa isang kaibigan sa Maynila na nakatrabaho niya online. Kung talagang darating ka, tutulungan kitang mahanap muna ng matutuluyan. Mas maraming oportunidad dito kaysa sa inaakala mo. Paulit-ulit na binasa ni Leila ang mensaheng iyon. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, hindi lang dahil sa pananabik, kundi dahil alam niyang sa pagdating ng bagong umaga, kailangan niyang harapin muli ang kanyang ina. Talaga bang balak mo pa ring umalis? Ang boses ng kanyang ina ay nanggaling sa pintuan ng kwarto. Natigilan si Leila, ang kamay niyang nagsasara ng zipper ng maleta ay huminto. Lumingon siya at nakita ang kanyang ina na nakasandal sa hambangyang pinto. Suot ang isang madilim na tsador, ang nga mata ay puno niyang pag-alala at pagod na itinago sa loob ng maraming taon. Kailangan kong umalis, inay. Mahinang sabi ni Leila, ngunit may diin. Hindi ko na kayang manatili ng ganito. Hindi sapat ang trabaho dito, at kulang ang pera. Gusto ko ngang mas magandang buhay. Umiling ang kanyang ina. Hindi laging nasa malayo ang mas magandang buhay. Sa isang bansang hindi mo alam ang wika, hindi mo kilala ang matao, kanino ka magtitiwala. Napalunok si Leila. Ang takot na iyon ay bumabalot sa kanyang puso, ngunit mas matindi pa sa takot ang pakiramdam na para siyang bilanggo. Nagtatrabaho siya bilang online interpreter halos araw-araw, tumatanggap ng lahat ng uri ng trabaho mula sa pagsasalin ng mga artikulo hanggang sa pagsagot sa mga email ng kliyente, ngunit ang kita niya ay halos hindi sapat pambayad ng upa at ng gamot para sa kanyang amang may sakit. Kung hindi ko susubukan ngayon, pagsisisihan ko ito habang buhay, sagot niya. Lumapit ang kanyang ina, kinuha ang isang maliit na aklat dasalan, at ipinatong ito sa ibabaw ng kanyang maleta. Hindi kita pinipigilan dahil gusto kitang kontrolin, anak, pinipigilan kita dahil natatakot akong maging malupit sa iyo ang mundo. Ang salitang iyon ay tumagos ng malalim sa puso ni Leila. Natahimik siya sandali bago mahigpit na hinawakan ang kamay kanyang ina. Siguro kailangan ko munang makaharap ang isang malupit na mundo para makita ko ang mas magandang buhay. Nang gabing iyon, wala nang nagsalita pa. Dahan-dahang umalis sa silid ang kanyang ina, habang si Leila ay naiwang nakatitik sa kanyang maleta na may nanginginig na mga mata. Alam niyang ang pag-alis niya kinaumagahan ay hindi isang ordinaryong paglalakbay. Ito ang pinakamalaking desisyon sa kanyang buhay. At kahit ano pa man ang kahinatnan para isoman o pagsubok pinili na niyang humakbang pasulong. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumamasa sa salamin ng Ninoy Aquino International Airport. Maraming tao ang nagmamadaling nagtutulak ang kanilang mga bagahe. May iba't ibang ekspresyon sa kanilang mamukha, ang ilan ay nagmamadali, ang ilan ay puno ng pag-asa, ang ilan ay nagpapaalam. Ngunit para kay Leila, lahat ng ingay sa paligid ay tila humina, at tanging ang malakas na tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Suot niya ang isang simpleng bag na coat, isang light gray na hijab, at may dala-dalang maliit na bag kung saan maingat na nakatago ang lahat ng kanyang dokumento, pasaporte, tiket sa eroplano, counting cash, at isang piraso ng papel na may nakasulat na address ng isang murang apartment sa Maynila na tinulungan siyang hanapin ng kanyang kaibigan. Ihinatid siya ang kanyang ina sa airport, ngunit halos hindi sila nag-usap sa buong biyahe. Ang katahimikan sa pagitan nilang mag-ina ay mas mabigat kaysa sa anumang paninisi. Pagdating sa departure gate, huminto ang kanyang ina. Kung magbabago pa ang isip mo, hindi pa huli ang lahat, sabing kanyang ina nang hindi tumitingin sa kanya. Naramdaman ni Leila na may bumaras sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang makamay ng kanyang ina, magaspang dahil sa magawaing bahay at pag-alaga sa pamilya sa loob ng maraming dekada. Ang magakamay na iyon ang umalo sa kanya noong siya inadapa. Nagpakain sa kanya noong siya may sakit, at ngayon, bahagya itong nanginginig, na parabang sinusubukang pigilan ang takot na bumuhos. Hindi ako tumatakas sa bahay, inay, mahinang sabi ni Leila. Naghahanap lang akong paraan para matulungan ang ating pamilya.
Tumingala ang kanyang ina, at ang nga mata nito ay namumula, hindi ko kailangan ng maraming pera kung ang kapalit ay ang paghihirap mo ng mag-isa. Ang nasalitang iyon ay nakpayak kay Layla, ngunit sinubukan niyang ngumiti, hindi po ako maghihirap magpakailanman. Ipinapangako ko. Inabutan siya ang kanyang ina ng isang maliit na telang supot. Salup, naroon ang lumang pilak na singsing ng kanyang lola. Dalhin mo ito para malaman mong may tahanan ka pa ring babalikan. Kinuha ito ni Layla, nanginginig ang kanyang kamay. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina sa unang pagkakataon mula pa kagabi. Ang pamilyar na amoy ng pabango at tela nito ay halos dumurog sa kanyang puso, ngunit kasabay nito, lalo siyang nakumbinsi na kailangan niyang umalis. Nang oras na para pumasok sa gate, lumingon siya muli. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa parehong lugar, tila lumit sa gitna ng maraming tao, ngunit nakatingin pa rin sa kanya. Kumawi si Layla mula sa malayo bago tuluyang tumalikod at humakbang. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pinahalong takot, kalungkutan, at kakaibang lakas parang isang taong tatalon mula sa bangin nang hindi alam kung ano ang naghihintay sa ibaba. Sakit baom nga pakpak na handang sumalo sa kanya. Nang lumapak ang eroplano sa Maynila, ang kalangitan sa gabi ay puno nga ilaw ng malaking siyudad. Idinikit ni Layla ang kanyang nus sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw na nakahilera na parang isang ilog ng mga oportunidad. Madalas niyang isipin ang Pilipinas mula sa mga larawan sa internet, managintong simbahan, magagandang dalampasigan, street food, at mga taong palangiti. Ngunit nang bumukas ang pinto ng eroplano at humampas sa kanyang mukha ang mainit at maalinsangang hangin, agad niyang nalaman na ang katotohanan ay laging iba sa panaginip. Ang airport ay puno nga karatula sa Filipino at Ingles, at paulit-ulit ang mga anunsyo sa makaibang wika. Mabilis maglakad ang natao na parabang alam ng lahat kung saan sila pupunta maliban sa kanya. Mahigpit na hinawakan ni Layla ang strap ng kanyang bag. Tiningnan ang kanyang telepono na paubos na ang baterya, at sinubukang pakalmahin ang sarili. Nag-text siya kay Rina, ang kanyang kaibigang Pilipina na ilang buwan na niyang kausap, ngunit walang tugon. Baka gabi na, isip niya, ayaw isipin ang mas malala. Pagkatapos dumaan sa immigration, hinila niya ang kanyang maleta palabas at nadatnan niyang malakas ang buhos ng ulan. Ang tunog ng ulan na humahampas sa salamin ay walang tigil. Mahaba ang pila ng gateksi, at ang singaw ng init ay nakakasikip ng dibdib. Sinubukan niyang buksan ang isang translation app at ipinakita ang address sa isang taxi driver. Tumango ang lalaki ngunit nagsalita ng mabilis sa Tagalog, na hindi niya maintindihan. Isang pilit na ngiti na lang ang naisagot niya bago sumakay ng may pag-aalinlangan. Habang nasa biyahe, ang Maynila sa gabi ay dumadaloy sa bintana puno ng neon sign, restauran, motorsiklo, jeepney, at matataas na gusali na kahalili ng malumang bahay. Ito ay masigla at nakakailang ng sabay. Tahimik na tumingin si Layla sa unahan, ang isang bahagi ng kanyang isip ay nasasabik, habang ang isa naman ay nagsisimulang mangamba na baka naging pabaya siya. Pagdating sa murang apartment sa isang makipot na eskinita, isang masamang balita ang sumalubong sa kanya. Ang kwartong ni-reserve niya ay naibigay na sa iba. Ang mayari, isang matandang babae na limitado ang kalaman sa Ingles, ay sinubukang ipaliwanag na nagkaroon ng hindi pa kakaunawaan sa petsa. Nakatayo si Layla sa maliit na lobby na amoy ulan at mamasa-masang pader. Ang kanyang puso ay unti-unting lumulubog. Ang perangdalan niya ay hindi sapat para manatili sa isang disenteng hotel ng ilang gabi. Ilang porsyento na lang ang natitira sa bateryang kanyang telepono, at ang kaibigang nangakong tutulong ay hindi pa rin nagpaparamdam. Sa kanyang unang gabi sa Pilipinas, hindi siya nakatayo sa harap ng pinto ng oportunidad tulad ng kanyang pinangarap, kundi sa gitna ng kawalan ng katiyakan na handa siyang lamunin anumang oras. Huminga siya ng malalim, tumingala sa madilim na langit dahil sa ulan, at sinabi sa kanyang sarili, hindi pa oras para sumuko. Matapos ang mahabang pakikipag-usap sa may-ari ng apartment, sa huli ay pumayag ang mabait na matanda na patuluyin si Layla sa isang storage room sa ibaba para sa isang gabi. Ang silid ay napakaliit, halos walang espasyo para buksan ang kanyang maleta. Mayroon lamang itong isang lumang electric fan, isang folding bed, at isang maliit na bintana na nakaharap sa pader sa likod ng gusali. Ngunit sa isang gabing wala siyang mapupuntahan, ito na ang tanging kanlungan niya. Umupo si Layla sa folding bed at hinayang tumulo ang kanyang ngaluha sa unang pagkakataon mula nang dumating sa Pilipinas, hindi dahil sa masikip na silit o sa init, kundi dahil sa pakiramdam ng pag-isa na bumabalot sa kanya. Kinuha niya muli ang kanyang telepono at nakita ang isang huling-huling mensahe mula kay Rina. Pasensya na aksidente ako ng bahagya. Kailangan kong manatili sa ospital. Bukas kita kokontakin. Tinitigan ni Layla ang mensahe bago bahagyang tumawa sa kanyang kapalaran. Para bang sinusubok siya ang lahat kung hanggang saan ang kanyang kaya. Kinaumagahan, nagising siya sa sigaw nga nagtitinda sa eskinita. Ang amoy ng sinangak at mainit na sabaw ay pumasok sa kanyang bintana.
Nagilamos siya, nagbihis, at inayos muli ang lahat ng kanyang nga dokumento para sa pag-apply ng trabaho. Kahit na halos nawalan na siya ng pag-asa kagabi, sinabi niya sa kanyang sarili na kung magpapadala siya sa takot, masasayang lang ang kanyang paglalakbay. Nagsimula siya sa isang coffee shop na may nakapaskil na hiring, ngunit tinanggihan siya dahil hindi siya gaanong marunong magtagalog. Sumubok siya sa isang souvenir shop sa isang tourist area. Interesado ang mayari sa kanyang kakayahan sa Ingles at Farsi. Ngunit ang ginaalok na sa hodaya los hindi sapat pambayad ni Hupa. Buong araw, naglakad si Layla sa ilalim ng init ng araw sa Maynila hanggang sa magasgas ang kanyang napaa. Basa ng pawis ang kanyang damit, at pabigat ng pabigat ang kanyang puso sa bawat oras na lumilipas. Narinig niya ang nga salitang tatawagan ka na lang namin ng napakaraming beses, na alam niyang madalas ay nangangahulugang hindi na sila tatawa. Hapon na nang sumilong siya mula sa biglang buhos ng ulan sa isang maliit na bookstore. Habang nakpapalipas ng oras sa pagtingin sa malumang librong Ingles, napansin ng kanyang nga mata ang isang maliit na anunsyo sa isang community board. Isang travel and international trade startup company ang naghahanap ng international coordinator. Mahusay sa Ingles. May kaalaman sa ikatlong wika ay isang advantage. Tinitigan ni Leila ang papel ng ilang sandali. Ang kanyang pagod na puso ay muling bumilis ang tibok. Maingat niyang pinunit ang contact number at inilagay sa kanyang bag. Sa isang araw na tila guguho na ang lahat, ang isang maliit na anunsyo sa isang lumang board ay naging isang sinag ng liwanag sa kadiliman. At hindi pa niya alam na ang sinag na iyon ay babago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang gusalina nasa address ay hindi isang maranyang toro, isang malaking opisina. Ito ay isang apat na palapag na commercial building sa isang tahimik na business district. Sa ibaba ay isang maliit na cafe, at sa pinakamataas na palapag ay may isang maliit na karatula ang kumpanya sa harap ng pinto, Archipelago Connect. Kung hindi mo papansinin, malamang, ay, lalakpasan mo lang ito nang hindi nalalaman na dito pala matatagpuan ang isang kumpanyang naghahanap ng mataong may international level na kakayahan. Huminga ng malalim si Layla sa harap ng salaming pinto. Suot niya ang nag-iisang puting shirt na pinakaplansado mula sa kanyang maleta, inayos ang kanyang buhok, at mahigpit na hawak ang kanyang folder. Kahit pagod sa paglalakbay at sa mga pagtanggi sa loob ng 2 araw, ang kanyang mamata ay nagpapakita ng determinasyon na mas matindi kaysa dati. Sa loob, ang opisina ay mas maliit kaysa sa inaasahan niya, ngunit masigla. Ang nga mesa ay naka-open layout, at maraming kabataan ang nag-uusap sa wikang Filipino, Ingles, at Sino. Ang tunog ng mga keyboard, telepono, at paminsan-minsang tawanan ay nagbigay ng kakaibang kapaligiran kumpara sa mga tradisyonal na opisina na kanyang nakasanayan. Ngumiti sa kanya ang babae sa reception at nagsalita sa matatas na Ingles. Nandito ka para sa interview, tama ba? Tumango si Layla bago paupuin. Hindi nagtagal, isang lalaki na nasa 35 anyos, nakasuot na navy blue na polo shirt, ang lumabas. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Paulo Reyes, ang founder ng kumpanya, at personal siyang inanyayahan sa isang interview. Nagsimula ang pag-usap sa mga pangunahing tanong tungkol sa kanyang karanasan sa pagsasalin, pakikipag-usap sa mga dayuhang kliyente, at kung bakit siya nagpunta sa Pilipinas. Ngunit habang tumatagal ang kanilang usapan, lalong lumalalim at nagiging mapanghamon ang nga tanong. Pinagawa siyang isang simulation ng pakikipagnegosasyon sa isang kliyente mula sa gitnang silangan, pinagsalin ng isang business email on the spot, at pinag-isip ng solusyon kapag nakaroon ng hindi pa kakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura. Sumagot si Layla ng buong husay, gamit ang parehong Ingles at Farsi, at idinagdag ang mga pananaw mula sa kanyang tunay na karanasan bilang isang freelancer sa loob ng maraming taon. Hindi siya nagpaganda ng mga salita. Nagsalita siya ng may katapatan at kalinawan tungkol sa kung paano mag-isip ang gatao mula sa rehiyong iyon, kung ano ang kanilang gusto, at anong uri ng komunikasyon ang hindi nila gusto. Tahimik na nakinig si Paulo bago itanong ang huling katanungan. Bakit ka namin dapat tanggapin? Gayong kararating mo lang sa Pilipinas, wala kang network, at nagsisimula ka sa wala. Natigilan si Layla sandali bago sumagot ng may matatag na tingin. Dahil ang mataong nagsisimula sa wala ay mas alam ang halaga ng bawat oportunidad kaysa sa mataong mayroon na ng lahat. At hindi ako naparito para maglaro lang. Nandito ako para baguhin ang buhay ko. Dahil sa sagot na iyon, natahimik ang buong silid. Tinitigan siya ni Paulo ng masusi bago bahagyang ngumiti, na parabang may nakita siyang hindi nakikita ng iba. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Layla na ang maliit at ordinaryong pinto na ito ay maaaring ang daan patungo sa kinabukasang matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos ng interview, pinahintay si Layla sa cafe sa ibaba. Umorder siya ng isang maliit na tasa ng mainit na tasa at mahigpit na hinawakan ito para itago ang nanginginig niyang nga kamay. Kahit na naging maganda ang takbo ng interview, hindi pa rin siya nangahas na umasa ng labis.
Tinuruan siya ng buhay na ang masyadong mataas na pag-asa ay maaring magdulot ng mas matinding sakit. Pinanot niya ang mga taong dumadaan sa labas, naisip ang kanyang ina, ang kanyang pansamantalang tinutuluyan, at ang kaunting pera na natitira sa kanyang pitaka. Kung hindi siya matatanggap ngayon, kailangan niyang magsimula muli-mula sa simula. Lumipas ang halos 40 minuto bago bumaba ang receptionist. Miss Leila, pinapatawag po kayo ulit ni Sir Paolo. Kinabahan siya. Mabilis siyang tumayo at sumunod pabalik sa maliit na conference room. Nakaupo na roon si Paolo kasama ang isa pang babae na ipinakilala bilang operations manager. Sa mesa, may isang set ng dokumento na naghihintay. Nag-usap na kami. Ang kumpanya ay nagpapalawak ng merkado sa mga kliyente mula sa Iran, United Arab Emirates, at ilang bahagi ng Turkey. Kailangan namin ng isang taong hindi lang marunong magsalin ng wika, kundi naiintindihan din ang kultura at pag-ugali ng mga kliyente, paliwanag ni Paolo. Dahan-dahang tumango si Leila, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Kaya gusto naming ialok sa iyo ang posisyon bilang International Coordinator. Kung handa ka, pwede kang magsimula sa susunod na linggo. Iyon pa lang ay sapat na para maiyak siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, inilapit sa kanya ng Operations Manager ang mga dokumento. Ito ang iyong panimulang sahot, at may komisyon batay sa iyong performance. Tiningnan ni Leila ang mga numero sa dokumento at natigilan. Kinailangan niyang kumurap ng ilang beses para masigurong hindi siya nagkakamali sa pagbasa. Ang halaga ay halos 10 beses na mas mataas kaysa sa karaniwan niyang kinikita sa Iran. Ito po ba? Buwan ng sahot? Tanong niya sa napakahinang boses. Oh, at kung makakapagsara ka ng ma-deal sa mga bagong kliyente, mas tataas pa yan. Para bang biglang tumahimik ang buong mundo para kay Leila. Tanging ang sarili niyang hininga ang kanyang naririnig. Naglakbay siya sa ibang bansa na umaasang makahanap ng trabaho na makakabuhay sa kanya. Ngunit isang alok na higit pa sa kanyang inaasahan ang kanyang natanggap. Bakit po ninyo ako binibigyan ng ganito kalaki? Diretsong tanong niya ng may katapatan. Simpleng sumagot si Paolo. Dahil mayroon ka ng isang bagay na hindi namin madaling mahanap. At dahil minsan, ang makataong hindi nabigyan ng sapat na pagkakataon ng mundo ay sila ang handang lumikha ng pinakamalaking resulta. Dahil sa mga salitang iyon, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Muli niyang tiningnan ang mga dokumento at naalala ang sinabi ng kanyang ina na baka maging malupit sa kanya ang mundo. Ngunit sa araw na ito, sa dayuhang lupaing ito, binuksan ng mundo ang isang pinto na hindi niya kailanman pinangarap. At ito ang unang pagkakataon mula nang dumating siya sa Pilipinas na naging sigurado siya na ang desisyon niyang suwayin ang kanyang ina ay maaaring nagdadala sa kanya sa isang bagong tadhana. Isang linggo ang lumipas. Nakatayo si Leila sa harap ng salamin sa kanyang bago at maliit ngunit mas malinis na inuupahang apartment. Suot niya ang isang simpleng damit pang opisina, at ang pilak na singsing ng kanyang lola ay nakaklip sa loob ng bulsa ng kanyang damit, na parang anting-anting. Ang puso niya ay bumibilis tulad noong unang araw ng kanyang interview, ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na siya isang aplikante, nagsisimula na siya ng bagong buhay sa isang bansang halos walang nakakakilala sa kanya. Pagdating sa opisina, lahat ay mabilis. Mayroong morning meeting, update sa mga kliyente, at pagpapakilala sa mga sistema na kailangan niyang matutunan sa maikling panahon. Karamihan sa kanyang mga katrabaho ay palakaibigan. Ang ilan ay matatas mag-Ingles, ang iba ay limitado lang, ngunit lahat ay sumusubok na tulungan siya, lalo na si Bea, isang babae mula sa marketing na palangiti at matiyagang nagpapaliwanag ng lahat. Ngunit ng hapong iyon, dumating ang tunay na pagsubok ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang malaking kliyente mula sa Dubai, na kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa isang package ng pag-import ng mga produktong spa mula sa Pilipinas, ay biglang nagalit dahil may mga maling salita na ginamit sa English language proposal na nabigay ngang impresyon na binabago ngang kumpanya ang nanggatuntunin ng kontrata. Nagsimulang magpanik ang team dahil kung mawawala ang deal na ito, malaking kita ang mawawala. Lumingon si Paolo kay Leila. Kaya mo bang kausapin siya? Kahit unang araw pa lang niya, wala siyang oras para tumanggi. Kinuha niya ang headset, umupo sa isang maliit na meeting room, at sinimulan ang video call sa kliyente. Ang lalaki ay may seryosong mukha at nagsasalita ng Ingles na may matigas na tono. Nakinig mabuti si Leila, hindi nagmadaling sumagot o magpaliwanag, ngunit hinayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita ng may magalang ngunit matatak na boses. Ipinaliwanag niya na nagkaroon lamang ng pagkakamali sa paggamit ng wika at hindi intensyon na baguhin ang kasunduan. Nagtu siya ng bawsin. Mas angkop sa konteksto ng negosyo sa gitnang silangan at nangakong magbibigay ng bagong draft sa loob ng isang oras. Higit sa lahat, hindi lang siya nagsalin ng wika, kundi isinalin din niya ang pakiramdam at tiwala. Nagsalita siya sa paraang naramdaman ng kliyente na tunay siyang pinakikinggan.
Tumagal ngang halos 40 minuto ang pag-uusap bago lumambot ang ekspresyon ng kliyente. At sa huli, pumayag siyang bigyan ang kumpanya ng pagkakataong itama ang dokumento. Pagkatapos ng tawag, natahimik ang buong opisina bago unang pumalakpak si Bea. At sumunod na ang iba. Tiningnan siya ni Paulo ng may paganga. Unang araw mo pa lang, nailigtas mo na ang kumpanya mula sa pagkawalan ng isang malaking kliyente. Bahagyang ngumiti si Leila. Kahit nanginginig pa rin ang kanyang kalooban, alam na niya ngayon na hindi siya tinanggap dito dahil sa awa. Tinanggap siya dahil mayroon siyang tunay na halaga. At iyon ang nagbigay sa kanya ng paniniwala sa unang pagkakataon na baka hindi lang siya napunta sa Pilipinas para mabuhay, kundi para magniningning sa paraang hindi kailanman pinahintulutan ng kanyang sariling bayan. Ang unang buwan ay lumipas ng napakabilis. Halos araw-araw ay nagtatrabaho si Leila ng buong sigasig. Tumulong siya sa pagsasalin ng mga dokumento, pakikipagnegosasyon sa mga kliyente mula sa gitnang silangan, pag-ayos ng maat para maging angkop sa kanilang kultura, at nagbigay pa ng mabagong ideya kung paano pasukin ang merkado ng Iran na hindi pa seryosong nagagawa ng kumpanya. Araw-araw ay may pagod, ngunit ito ay isang pagod na iba sa dati niyang buhay. Dahil sa bawat pagiga niya sa gabi, alam niyang mayroon siyang itinatayo para sa kanyang buhay, hindi lang basta pinapatakbo ito. Sa umaga ng sahot, binuksan niya ang kanyang banking app ng may malakas na kabok sa dibdib. Nang makita niya ang halaga na pumasok sa kanyang account, napahawak siya sa kanyang bibig, at hindi na malayang tumutulo na ang kanyang luha. Ang numerong iyon ay hindi lang kabayaran. Ito ay katibayan na ang lahat ng panganib, takot, luha sa airport, at ang unang gabing halos, wala siyang matulugan ay hindi nasayang. Umupo siya ng ilang sandali sa kanyang kama bago gawin ang unang bagay na matagal na niyang nasa isip, inilipat niya ang malaking bahagi ng prapawi. Hindi nagtagal, tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang ina ang lumitaw sa screen. Natihilan si Leila. NG 2 segundo bago sagutin. Natahimik sandali ang kabilang linya. Pagkatapos, narinig niya ang boses ng kanyang ina, mahina ngunit nanginginig. Anak, nakamali ka ba ng padala? Tumawa si Leila habang may luha sa mga mata. Hindi po, inay. Ako po ang nagpadala niyan. Natahimik muli ang kanyang ina. Sobra to. Maganda po ang sahot ko dito, inay. Ipinangako ko po sa inyo, di ba? Natutulungan ko ang pamilya natin. Bumigat ang pahinga ang kanyang ina, na para bang pinipigilan ang kanyang emosyon. Sakto, nakuha na ni Papa ang magamot niya, at may natira pa para sa upa. Anak, paano mo nagawa yan? Ang tanong na iyon ay simple. Ngunit para kay Leila, napakabigat ng kahulugan nito. Tumingin siya sa bintana ng kanyang inuupahang kwarto sa Maynila, nakita ang maputlang langit sa umaga, at mahinang sumagot, hindi lang po ako sumuko. Narinig niya ang mahinang pahikbi ang kanyang ina sa kabilang linya. Patawarin mo ako, anak, sa pagpigil ko sa iyo nun. Napapikit si Leila, at dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niyo po kailangang huminging tawad, inay. Mahal niyo lang po ako, pero hindi ako naniwalang kaya mo. Hindi rin po ako sigurado nun, sabi niya ng may ngiti. Pero kailangan ko pong subukan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng tawag, nakaupo si Leila habang yakap ang kanyang matuhot sa kanyang maliit na kama. Ang simpleng inupahang kwarto sa ibang bansa ay nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Dahil sa wakas, hindi na lang siya isang suwail na anak sa mata ng kanyang pamilya, siya na ngayon ang pag-asa na totoo at nahahawakan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula niyang maintindihan na minsan, ang hindi pagsunod sa mga taong mahal natin, ay hindi nangangahulugang mas kaunti ang pagmamahal natin sa kanila. Minsan, ito ay dahil sapat ang pagmamahal natin sa kinabukasan ng lahat para piliin ang isang landas na walang sinumang nangahas na tahakin. Pagkalipas ng 3 buwan, ang pangalan ni Leila ay naging kilala na sa loob ng kumpanya. Maraming dayuhang kliyente ang direkta nang nakikipag-usap sa kanya dahil sa tiwala nila sa kanyang paraan ng komunikasyon. Ang benta sa merkado ng gitnang silangan ay tumaas ng malaki. Ang mga kampanyang tinulungan niyang idisenyo, pareho sa wika at kultura, ay naging matagumpay, kaya't sinimulan na siyang isama ni Paulo sa mga strategic level meetings. Ngunit habang siya ay lumalabas, lalong nagiging malinaw ang aninong nainggit. May isang empleyado sa team, si Marco, na matagal nang nagtatrabaho sa kumpanya. Siya ang dating pangunahing humahawak sa madayuhang kliyente bago dumating si Leila. Sa labas, mukha siyang magalang at palakaibigan. Ngunit napansin ni Leila na madalas niyang pinapawalang bisa ang kanyang mga opinyon sa mga pulong o nagpaparinig na ang mga baguhan ay baka hindi sapat ang kaalaman. Sa una, sinubukan niyang huwag itong pansinin, naniniwalang normal lang ang kompetisyon sa trabaho. Ngunit lumala ang sitwasyon ng isang email na ipinadala sa isang mahalagang kliyente ay binago ang ilang bahagi ng walang paalam na nagresulta sa hindi profesional na dating at halos magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Mabuti na lang at direktang tumawag sa kanya ang kliyente, kaya't nalaman niya agad at naitama ang sitwasyon.
Nang suri niya salup, nalaman niyang ang account ni Marco ang huling nak-edit ng file bago ito ay padala. Nang gabing iyon, direkta siyang lumapit sa mesa ni Marco. Tumingin ito mula sa kanyang komputer na may blankong ekspresyon. Binago mo ba ang file ko bago ay padala? Tanong ni Leila. Nakibit balikat siya. Tiningnan ko lang. Huwag mo nang masyadong seryosohin. Pero binago mo ang mahahalagang kahulugan. O baka hindi mo pa naintindihan kung paano kami nagtatrabaho dito? Malamig niyang sagot. Hindi porket marunong ka ng maraming wika, alam mo na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang dignidad. Ngunit hindi nakipagtalo si Leila. Tinitigan niya lang siya at sinabing, hindi ko kailangan malaman ang lahat. Ang kailangan ko lang ay magtrabaho tayo ng may katapatan. Umuwi siya ng gabing iyon na may mabigat na damdamin. Ang tagumpay na pinangarap niya ay nagdadala sa kanya sa itaas, ngunit sa itaas, malakas ang hangin at puno ng mga matang hindi pala kaibigan. Kinuha niya ang kanyang telepono, binasa ang malumang mensahe mula sa kanyang ina, at tinitigan ang singsing ng kanyang lola. Sa halip na hayaang sirain siya ang inggit ng iba, nagpasya siyang gamitin ito bilang isa pang patunay na ang isang taong nagsimula sa wala ay hindi kailangang manalo sa pamamagitan ng maruming laro. Mananalo siya sa pamamagitan ng kakayahan, pasensya, at katotohanang hindi kayang baluktutin ng sinuman magpakailanman. Ang Lunes na dapat sanay isang ordinaryong araw ay naging isang araw na puno ng tensyon sa buong opisina. Malapit nang isara ng kumpanya ang pinakamalaking deal nito mula nang itatak kasama ang isang grupo ng mga investor at distributor mula sa gitnang silangan. Kung magtatagumpay, lalawak ang negosyo ng kumpanya sa maraming bansa. Ngunit kung mabibigo, hindi lang malaking kita ang mawawala, kundi pati na rin ang reputasyong binuo nila ay maring masira. Si Leila ang naatasang mag-presenta ng communication plan at negotiation strategy. Ilang gabi niya itong pinahandaan. Ngunit ilang minuto bago magsimula ang pulong, nasira ang kanyang pangunahing presentation file. Nawala ang ilang mahahalagang data sa financial summary, at ang market data na inihanda niya ay napalitan ng isang lumang bersyon na may manggamali. Nakagulo ang buong silid. Namutla si Bea, at agad na sunuri ng IT staff ang computer. Tumingin si Paulo sa kanyang relo ng may pag-aalala, dahil wala pang 20 minuto bago magsimula ang online meeting. Nakatayo si Leila sa gitna ng kaguluhan. Agad niyang nalaman na hindi ito isang ordinaryong aksidente. May isang taong gustong mapahiya siya sa harap ng lahat. Lumingon siya at nakita si Marco sa isang sulok. Ang mukha nito ay sobrang kalmado, nakahina-hinala. Kahit walang sapat na ebidensya para akusahan siya, alam niyang hindi ito ang oras para sa komprontasyon. Ang pinakamahalaga ay iligtas ang kumpanya. Hindi na natin kailangan ang file. Biglang sabi ni Leila. Ako na ang magpopresenta ng walang slides. Lahat ay napatingin sa kanya. Sigurado ka? Maikling tanong ni Paulo. Tumango siya, kahit na ang puso ni Yayalos lumabas sa kanyang dibdib. Opo, sigurado ako. Nang magsimula ang pulong, umupo si Leila sa harap ng kamera na may dala lamang na isang maliit na notebook. Nagsimula siya sa isang kumpiyansang pagbati, pagkatapos ay ipinaliwanag ang merkado ng Pilipinas, ang nga oportunidad sa pagpapalawak ng brand, ang posibleng kita, at ang nga pagkakaiba sa kultura na mas naiintindihan ng kanilang kumpanya kaysa sa mga kakumpetensya. Nagsalita siya ng tuloy-tuloy, malinaw, at mas may buhay kaysa sa anumang slide na nagawa niya. Lahat ng mahalagang numero ay nasa ulo niya. Lahat ng mahihirap na tanong ay sinagot niya gamit ang kanyang direktang karanasan sa pagtatrabaho sa mga kliyente mula sa rehiyong iyon. Ang kanyang boses ay matatak at puno ng lakas, hanggang sa ang lahat sa silid ay sumasabay na sa ritmo ng kanyang pahinga. Tumagal ng mahigit isang oras ang pulong bago ngumiti ang investor at sinabi ang pangungusap na nagpatigil sa hininga ng lahat. Kami ay labis na humanga. Lalo na sa iyo, Leila. Gusto na naming ituloy ito. Nang matapos ang video call, umalingaw-ngaw ang sigawan sa buong opisina. Ngunit si Leila ay nanatiling nakatayo. Dahil alam niyang sa araw na iyon, hindi lang niya napanalunan ang pinakamalaking deal ng kumpanya, napanalunan din niya ang isang laro na sinubukang ilatak ng iba para siya ay bumagsak. At sa sandaling iyon, nagpasya siyang oras na para lumabas ang katotohanan. Pagkatapos ng matagumpay na pulong, tila bumalik sa normal ang sigla sa opisina. Ngunit para kay Leila, hindi pa tapos ang kwento. Ayaw niyang hayaan na ang paninira sa loob ay maging isang lihim na paulit-ulit na mangyayari. Ngayon, siya ang target, ngunit sa susunod, maaring ang buong team o ang kumpanya ang masira. Nang gabing iyon, kasama sina Bea at ang IT staff, sinuri nilang mabuti ang mga log ng file access. Sa huli, natakpuan nila ang malinaw na ebidensya na may pumasok sa account ni Marco para palitan ang presentation file at burahin ang ilang data ilang minuto bago ang pulong. Kinaumagahan, nagpatawag si Paulo ng isang agarang internal meeting. Lahat ay dumalo,
At ang kapaligiran ay hindi pangkaraniwan sa katahimikan. Nang ipakita ang ebidensya sa screen, agad na namutla si Marco. Mayroon ka bang gustong ipaliwanag? Tanong ni Paolo ng may mabigat na boses. Sa una, sinubukan ni Marco na tumanggi. Sinasabing baka nakamali lang o may gumamit ng kanyang account. Ngunit nang ipakita ng IT staff ang mga detalye ng oras, ang computer na hinamit, at ang mga verification log, wala na siyang takas. Sa huli, nagsalita siya ng may halo-halong galit at pait. Ginawa ko yun dahil pagod na akong makita ang isang taong kararating lang ay nagiging mas mahalaga kaysa sa lahat. Natahimik ang buong silid. Tinitigan siya ni Leila, hindi para maksaya, kundi may lungkot. Dahil sa kaibuturan, naiintindihan niya kung gaano kasakit ang pakiramdam na mapalitan. Ngunit ang sakit ay hindi kailanman dahilan para manira ng iba. Agad na inihayag ni Paolo ang suspensyon ni Marco habang isinasagawa ang tamang proseso, at sinabi sa buong team, ang organisasyong ito ay hindi lalago kung ang mamahuhusay na tao ay kailangang mag-aksaya ng oras para protektahan ang kanilang sarili mula sa sarili nilang mga kasama. Pagkatapos, lumingon siya kay Leila. At gusto kong malaman ng lahat na ang ginawa ni Mes Leila para sa kumpanya ay hindi samba o swerte. Ito ay tunay na halaga na hindi kayang nakawin ng sinuman. Dahil sa mga salitang iyon, nanikip ang dibdib ni Leila. Naalala niya ang unang araw na dumating siya sa Pilipinas walang matutuluyan, walang kakilala, at may kaunting pera. Ngayon, siya pa rin ang parehong tao, ngunit iba na dahil nagsisimula na niyang makita ang sarili niyang halaga ng sapat para hindi hayaang malitin ito ng iba. Nang hapong iyon, tinawag siya ni Paolo sa kanyang opisina. Inabot niya ang isa pang dokumento. Inaprubahan ng board na ipromote ka bilang Head of Middle East Markets, at may karagdagang taas sa sahod mo. Tiningnan ni Leila ang bagong numero at natihilan. Mas malaki pa ito kaysa nung nagsimula siya. Karapat-dapat ka diyan, maikling sabi ni Paolo. Muling namuo ang luha sa kanyang mamata. Dahil sa wakas, ang mundong kinatatakutan ng kanyang ina na magiging malupit ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi kailanman naibigay ng kanyang sariling bayan. Ang tunay na pakilala. 6 na buwan pagkatapos ng kanyang malungkot na unang gabi sa Maynila, nakatayo si Leila sa balkonahe ng kanyang bagong inuupahang tsondo. Ang tanawin sa harap niya ay puno ng mailaw ng siyudad sa gabi. Ang masasakyan ay gumagalaw na parang mga ilog na liwanag sa ibaba. Ang hangin ay mainit at maalinsangan pa rin, tipikal sa Pilipinas. Ngunit ngayong gabi, hindi na ito nakakasikip ng dibdib. Sa halip, pakiramdam niya ay nakatayo siya sa isang lungsod na unti-unti nang nagiging kanyang pangalawang tahanan. Sa maliit na mesa sa tabi niya, mayroong ilang bagay. Ang kanyang promotion letter, isang kahon ng paborito niyang pagkaing Pilipino, ang lumang aklat dasalan mula sa kanyang ina, at isang tiket sa eroplano papuntang Iran para sa susunod na buwan. Sa susunod na buwan, uwi siya sa unang pagkakataon mula nang umalis siya sa airport na may luha at katahimikan. Tumunok muli ang kanyang telepono, isang video call mula sa kanyang ina. Nang bumukas ang screen, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa dati nilang kusina. Ang mainit na ilaw ay tumatama sa mukha nitong mas mukhang panatag. Sa likod, narinig niya ang mahinang ubo ng kanyang ama at ang pamilyar na tunog ng kumukulong takure. Parang pumayat ka, ang unang sinabi ng kanyang ina bago ngumiti, kahit sinusubukang maging seryoso. Tumawa si Leila. Pero mas mukha po akong masaya, di ba? Tinitigan siya ang kanyang ina bago tumango. Mas masaya ka? Nag-usap sila tungkol sa masimpleng bagay sa araw-araw bago ibinalita ni Leila ang tungkol sa kanyang bagong posisyon at isa pang pagtaas ng sahod. Tahimik na nakinig ang kanyang ina at napahawak sa dibdib, na parang hindi pa rin makapaniwala. Naalala niyo po ba yung sinabi niyo nun, inay? Mahinang tanong ni Leila. Sinabi niyo pong baka maging malupit sa akin ang mundo. Ngumiti ng malungkot ang kanyang ina. Naniniwala pa rin ako na malupit ang mundo. Opo, sagot ni Leila. Pero nalaman ko rin po na minsan, binibigyan din nito ng daan ang taong hindi tumitigil sa paglakad. Natahimik sandali ang kanyang ina bago sabihin ang pangungusap na matagal nang hinihintay ni Leila. Ipinagmamalaki kita, anak. Iyon lang. At bumuhos na ang kanyang ngaluhan ng hindi mapigilan. Dahil sa buong paglalakbay niya, ang hinahangat niya ay hindi lang mas mataas na sahod, posisyon, o bagong tsondo. Ang hinahangat niya ay ang araw na makikita ng taong pinakamamahal niya na ang kanyang katigasan ng ulo nun ay hindi isang pagkakamali. Pagkatapos ng tawag, kinuha niya ang singsing ng kanyang lola. Ang nga ilaw mula sa siyudad ay sumasalamin sa metal, na nagbibigay dito ng kislap. Tahimik siyang ngumiti. Mula sa isang dalagang Iranian na sumuway sa kanyang ina, naglakbay patungong Pilipinas na may takot at kaunting pera. Ngayon, isa na siyang babaeng nakakatayo sa sarili niyang paa, nagpapadala ng pera sa pamilya, at bumubuo ng isang kinabukasan na dati isang malayong pangarap lamang. Siguro ang mas magandang buhay ay hindi dumarating dahil sa swerte,
kundi dahil sa araw na nilakasan natin ang ating loop na labanan ang takot, umalis sa ating kinalalagyan, at maniwala sa sarili nating halaga para magsimulang muli. At iyon ang araw na totoong nagbabago ang tadhana. Ang kwento niya ay nagtuturo sa atin na minsan, ang pagtutol ng mga taong mahal natin ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa takot na mawala tayo. At minsan, ang paglakas ng loop na umalis, kahit puno ng panganib, ay maaring magdala sa atin sa isang buhay na mas maganda pa sa ating pinangarap. Kung nakarating ka hanggang dito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ibaba. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, gagawin mo rin ba ang kanyang desisyon?